Bigla itong pumasok sa loob ng bahay nyo, tuloy-tuloy sa sala, tuloy-tuloy sa kusina, nagbukas ng rep, pumasok sa kwarto ng ninyo. Diba ang awkward naman nun na anak ng kapitbahay mo tapos biglang ganun yung pagkilos niya sa loob ng inyong tahanan, di po ba? Okay, so magandang hapon po mga kapatid. Welcome po muli to my channel for Archie TV. At sa hapon po na ito, ang nais kong ibahagi ay yung nandun sa John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito po, isipin natin tong senaryo na ito. Halimbawa, may anak ang iyong kapitbahay. Bigla itong pumasok sa loob ng bahay nyo, tuloy-tuloy sa sala, tuloy-tuloy sa kusina, nagbukas ng rep, pumasok sa kwarto ng ninyo. Diba ang awkward naman nun na anak ng kapitbahay mo tapos biglang ganun yung pagkilos niya sa loob ng inyong tahanan, di po ba? Diba, pag hindi naman sa kanya yung bahay na yun, diba parang hindi naman pwedeng ganun yung kanyang pagkilos dahil hindi naman sa kanya yung bahay na yun. Hindi katulad ng sa ating mga sariling anak na talagang papasok sila sa bahay natin kasi anak natin sila, malaya silang pumunta sa kwarto, pumunta sa kusina, magluto, kumain, magbukas ng rep, di ba? Ganun talaga pag anak natin, di po ba? Kasi sa kanila yung bahay natin, pag-aari din nila yung bahay natin. Kasi sila nga ay anak po natin. Ngayon, yung John 1:12, parang ganun po. Sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pero, kung titignan po natin itong merong dalawang requirements na hinihingi para tayo ay maging mga anak ng Diyos. Ito ay tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Di ba ba? Kailangan natin tanggapin si Jesus sa ating buhay at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Sumampalataya tayo sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang tagapagligtas, kundi at the same time ay Panginoon din. Pag sinabing Panginoon, Lord, ay dapat siyang masusunod sa ating mga buhay. Ganun po ang ibig sabihin ng Panginoon. At pag na-meet natin yung dalawang requirements na yon, ayon dito sa John 1:12, meron tayong karapatan. Sabi niya, binibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya isang bagandang lesson po dito ay pag tayo na-meet natin yung mga requirements po na ito, ay kumbaga nandun yung kaluwagan na tayong papasukin sa harian ng Diyos. Kasi sabi niya sa verse na ito, binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi kagaya nung pag may mga bata na pumasok sa bahay nyo, mga bata ng anak ng kapitbahay nyo. Diba parang diba wala naman silang rights na gawin yun. Bigla na lang papasok sa bahay ninyo. Tapos bigla na lang magbubukas ng rep. Hindi kagaya ng mga anak natin at mismong sariling anak natin na talagang meron silang karapatang gawin yun. Parang ganun din po sa kaharian ng Diyos. Kung ma-meet natin yung requirements na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, binibigyan tayo ng rights sa kaharian ng Diyos. Maluwag tayong papapasukin ng Panginoong Diyos sa kanyang kaharian. Basta mamuhay lamang tayo ng ayon sa kanyang kalooban, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sampalatayaan natin siya, mabuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Sana po, yung bagay na ito na John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. God bless kapatid. Sana yung munting mensahe na ito ay nakapagbigay kaliwanagan sa iyo. Karoon din tayo ng nawa ng hangarin na kilalanin ng ating Panginoong Hesus upang sa gayon ay makasama natin po siya sa walang hanggan. Kasi yun ang pangarap ng Panginoon sa bawat isa sa atin,
ang siya ay makasama natin sa eternity. Kasi ayaw niya na may mapahamak. Kaya sana mamit natin yung requirements na ito upang tayo ay magkaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos through our Lord Jesus Christ. God bless kapatid. Magandang hapon po.